Ayan, sige po, mag-start na po tayo ng ating unit devotion. And po, pag nawala po ako, alam niyo na po, naka-data lang po ako, kaya bear with me po. Ayan. So, babanggitin ko po muna yung mga gagamitin po ng Lord ngayong gabi. Pero bago po lahat, mag-open cam po tayo kung pwede po. Tsaka mag-invite na po tayo ng ibang youth po. Mag-PM na tayo sa kanila. Ayan, for opening prayer po, si Ate Crystal, nandiyan na siya. Isang praise and worship po ay ang MM Ministry. Ang testimonies po ay moderator. Ang Word of God po, mamaya ako na lang po mamaya ako na lang po babangginin. Tapos po, ang prayer for the country and church ay si Isaac po. Nandiyan na po ba? Tapos po, ang closing prayer natin ay si Ate Irish. Ayan, bago po lahat, mag-pray po muna tayo, Ate Crystal. Yan, so isa pong pinagpalang gabi po sa sa ating lahat. Ayan, so tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-worship sa Panginoon. Yan, yes Lord, hallelujah, hallelujah Lord, pinupuri ka namin Father God, pinapasalamatan Panginoon Lord God sa mga oras na ito Panginoon, salamat Lord sa kabutihan mo Panginoon Lord God, sa amin Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin Father God. Lord, humihingi kami Father God ng kapatawaran sa inyo Lord God, kung may nagawa kaming kasalanan ng Panginoon Lord God, Lord, saliksikin niyo ang aming mga puso't isipan, Panginoon Lord God. Hallelujah, sa salita, sa gawa, Panginoon Lord God, sa isip, Panginoon Lord God, patawarin niyo kami, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bagamat Father God, nakakakunti lamang kami Panginoon sa mga oras na ito Panginoon. Pero Lord, sabi niyo nga po Panginoon sa mga salita niyo Panginoon na dalawa o or tatlo Panginoon yung nagkakatipon Panginoon Lord God, alam namin Panginoon nakasama ka namin Panginoon, ang presensya mo ay naririto Panginoon Lord God, kahit online Zoom ito Father God. Hallelujah, hallelujah Father God, alam ko Panginoon na you will move Panginoon Lord God, kahit Zoom pa lang kami Panginoon Lord God, alam ko Panginoon kayong patuloy Panginoon nakikilos Panginoon sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoon, Lord God. Salamat din, Panginoon, sa mga kabataan na naririto, Lord God, na naglaan ng oras sa inyo. Pagpalain yung kanilang buhay, Panginoon, Lord God. And dalangan ko rin, Lord God, sa mga gagamitin nyo, Panginoon, Lord God. Alam ko, Lord God, na kayo rin, Panginoon, ang magpapalas sa kanila, Lord God. Lalo tigit, Lord, sa gagamitin yung salita mamaya, Panginoon. Alam ko, Lord, na niready nyo na ang kanyang puso't isipan, Panginoon, Lord God. Alam ko, Lord God, na ang salita mo, Panginoon, Lord God, ay kikilos, Panginoon, at mamumutawi, Panginoon, sa aming puso't isipan, Panginoon, Lord God. Lord, itago niyo lamang siya ang makita, Panginoon, Lord God, kung may mga rema words man kami, Father God, na marireceive, Panginoon, na Lord, patuloy, Panginoon, na malakaran namin ito, Lord God. Hindi ito lalabas sa kabila, Panginoon, Lord God, at hindi namin ito, Panginoon, i-apply sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, saturate our hearts right now, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, ingatan niyo kami, Panginoon, Lord God, bagamat, Father God, na may bagyo, Father God. Alam ko, Panginoon, you will protect us in the midst of this storm, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Lord, dinadalangin na namin, Lord God. Kiniklaim na namin, Lord God, yung katagumpayan ng gawain na ito, Father God. In Jesus' name, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Ito lamang, Panginoon, ang aming sinasama at dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
Amen. Ayan po. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating testimonies po. May nais po bang magpasalamat sa Lord bago po natin pakilala yung ating Word of God? Ayan po. Mag-open cam po tayo kung kaya po ng ating mga internet. At kaya naman po natin magpakita. Ayan po. Baka meron pong gusto magpasalamat kasi excited na po yung speaker po. Excited na po. Kahit isa po, baka meron pong gustong magpasalamat po sa Lord. Kahit isa lang po. Sige po, mag-ano lang po kayo. Unmute lang po. Kung meron po. Bibilang po ako ng 1 to 10. Sa isip. Wala po. Wala pong gusto magpasalamat. Kasi po yung speaker po kinakabahan na ng... Ayan, sige po kung wala po, dadako na po tayo sa Word of God. Alam ko po na siguro excited lang po talaga kayo makinig ng Word ni Lord kaya ayaw niyo mag-testimony. Ayan. Pero, ayan po, ang Word of God po natin, narinig ba ako kasi naglalagay sa akin. Ayan. Ang Word of God po natin ay magiging pastor po to Ah, Ayan po. Ang ating Word of God po ay kabadong-kabado na. Si Kuya Adam. Ayan. The stage is yours. God bless po. Men, palakpakan po muna natin ang ito. Sabi ko, maraming gusto ko salamat. Kala ko mag-ready pa ako. Ready pa ako. Yun po, so gusto ko lang po magpasalamat po muna sa Lord bago po tayo dumako sa ating word. Papasalamat po ako sa Lord sa gabi nito dahil tinawag niya po ako na mag-speak sa gabi nito sa ating Unite Devotion. Actually, kapon lang po ako sinabihan ng ating leader, Brother Ron, na ako daw po ang speaker na yun sa Unity Devotion. So wala pa pong isang araw yung aking pag-prepare. So, grabe din po yung grace ng Lord pati yung pagsama niya sa akin na pang ginagawa ko itong work. So yun po, pakita na po natin yung ating video. Ito naman po kayo. O, ang ating pag-aaral ngayon. So, ata ako upload. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, okay? So, ang verse po na aking pinagpangalan ay mahanap. Kung meron po kayong mga Bible, so tayo po ay magbuklat po natin mga Bible. So, ang verse po natin, ang scripture po natin sa gabi ito is sa Proverbs 1 verse 5 to 7. So, basahin po natin. Let the wise listen to these proverbs and become even wiser. Let those with understanding receive guidance. By exploring the meaning of these proverbs and parables, the words of the wise and their verse 7, fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom. Po sa oras na ito, sa gabi po tayo manalangin. Hallelujah! Let us welcome the Holy Spirit right now sa gabi ito. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We glorify you. Worship you, Panginoon Lord God, sa oras na ito, Panginoon Lord God. Tinatakila ka po namin, Panginoon Lord. Sinasamba, Lord God, right now. Sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, hallelujah. Salamat po, Lord, dahil sa pagpupuri pa lamang po namin, Lord God. Nararamdaman na po namin, Lord, ang iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, kaya nga po na aming mga inawit, Lord, that true surrender, Panginoon, sa oras na ito. Hunger, may there be thirst, Panginoon, Lord God, mga salita, Panginoon, sa amin sa oras na ito. Hallelujah.
sa puso po ng bawat isa, Lord God. Bago po ang lahat, Panginoon Lord, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon Lord God. Hallelujah, Lord. We ask for your forgiveness, Panginoon Lord God, sa lahat, Panginoon, na ang mga nagawang kasalanan. Man, Lord, sa salita man, Lord, or sa gawa, Lord. Napapatid niyo po, Panginoon Lord God, you can see our hearts right now, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, oh God, hallelujah, Panginoon. Alam niyo po yung lalaman ng aming puso sa oras na ito. Kung meron mang dumaranas sa mga pagsubok ngayon, Lord. Hallelujah. Kung meron mang po mga broken hearts right now, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. We rebuke it sa pangalan mo, Lord God. Hallelujah. Walang magagawa ang kaaway sa oras na ito. Sa pangalan mo, Jesus, Lord, we rebuke it right now. Hallelujah, hallelujah. Have your way. Hallelujah. And will not do anything us right now. Sapagkat, Lord, alam po namin, Lord, kasama namin sa oras nito. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. We rebuke all the distractions. We rebuke all the hindrances. We rebuke all the lies that the enemy wants to spout in our lives, in our hearts, and in our minds right now, Panginoon. Sa lahat na nilalagay ng kaaway sa mga puso ngayon, sa mga isipan, Lord, we rebuke it, Panginoon, sa pangalan mo, Lord Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, pagbubulay ng iyong mga salita. Lamang po ako, Panginoon, bilang iyong munting lingkod, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, na magbababa ng iyong mga mapagpalang salita, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako bilang iyong vessel. Gamitin niyo po ako bilang iyong mouthpiece, Panginoon, Lord God. Hallelujah. At lahat po nawa na lalabas sa aking bibig ngayon, Lord God. May life and blessing to those who will, Panginoon. Hallelujah. Kung sa to, Panginoon, mapa-YouTube man, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lahat na makakapakinig na iyong mga salita, mabibless, Panginoon, sa oras na ito. At ito'y tatagos sa aming mga puso, Lord. Hallelujah, Lord. We pray, Panginoon, na buksan niyo ang mga puso ngayon. Buksan niyo ang mga tinig. Buksan niyo po ang mga isipan sa inyong mga salita right now, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Because your word is truly powerful, Panginoon, in our lives. And we know na hindi lamang po namin ito mauunawaan sa gabing ito, kundi, Panginoon, i-apply po namin ito. Isa sa pamuhay po namin ito sa aming mga buhay, Lord God. Kaya sa oras na ito, Lord, bigyan niyo lamang po ng kalakasan, bigyan po ng boldness, bigyan po ng courage, Father God. Hear your words sa gabing ito, Lord God. Truly, Lord, we claim the victory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. So, yun po. Muli po, inaanyaya ko po ang lahat na magbukas ng camera. Yan. Kapaganda nagbukas ng camera. O, mabuti naman po ay may ginakausap po. And, malala po. Amen. So, yan po. Ano nga po ba ang ating, ang title nga po pala natin ay maintenance. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng teachable spirit? So, hindi ko na po ito nailagay sa aking PowerPoint. Sorry po. So, tatlo po ang ating characteristics. Kung ano po yung ibig sabihin ng teachable spirit. So, kung meron po kayong mga notebook dyan, kung meron po kayong mga notes sa cellphone nyo, mag-take down po tayo ng mga salubitan. Amen? Yeah. So, ang una pong point po natin, kung ano po ba yung ibig sabihin ng teachable spirit. Number one, it is a passion to learn. Amen? So, kung ikaw ay may teachable spirit, amen, magkakaroon ka ng passion, salita ng Lord, na pagbulayan mo to araw-araw. Amen? So, 1:8, alam na po natin ito lahat. Date on the word, day and night. Amen po. So, kung meron kang passion sa iyong puso, mo, nanaisip mo, kauuhawan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? So, sa second point, or second characteristic po ng ating teachable is possessing an intention to learn daily. So, yun nga po, you have that intention not only in your mind, kasi iba yung may intention ka sa isipan mo at may intention ka sa puso mo. Kasi kapag intention mo lang sa isipin mo lang, ay, gusto ko magbasa ng Bible ngayon, gusto ko mag-devotion. Pero hindi mo talaga siya magagawa kasi iniisip mo lang siya. Amen? Now, if you have that intention deep within your heart, amen? Kung nasa puso mo talaga yung intention na yon, talagang pagbubulayan mo yung salita niya. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, sa number 3 po, for the third and last characteristic of a teachable spirit. So, introduction pa lang po to. Wala pa po tayo hindi pa po tayo matatapos. So, reflecting. Number 3, reflecting on what we're learning to know how to
apply it. Amen po ba? Amen. So, kailangan, habang nagbubulay ka ng kanyang mga salita, you are also reflecting on it. There must also be a reflection in your word. Wait lang po pala. Kuya, di ko po alam kung paano siya gagawing co-host. Wait lang po Pasensya na po, Lord. Kailangan po ata na kuya na bumalik sa main room bago ko po siya ma-assign bilang co-host. Man. Kasi hindi ko po alam kung paano siya gawing host sa breakout room. Baka po wala naman na po sigurong amen. Pasensya na po sa mga distractions. So siguro po mamaya ko na po gawing ko sila Isaac or Ate Irish. Po, mahalaga po ang ating pag-aaral ngayon. Amen po ba? Amen. So back to the topic, back to the point po, which is number 3, reflecting. Amen po ba? Dapat po we have a reflection. Hallelujah. Nagre-reflect po tayo sa salita ng Lord. Hindi lamang po natin ito inuunawa, hindi lamang po natin ito binubulay-bulay or binabasa, kundi we are also applying it in our lives. Amen. Amen. So, gaya nga po sa isa sa mga verses na napagbulayan na natin sa mga previous services, which is sa James chapter, di ko po sure, correct niyo po ako, James chapter 1 verse 23 to 25. So, nasasabi po doon parang kapag merong mirror and then you just tumingin ka sa mirror na yun and you just walk past it, makakalimutan mo na yung itsura mo. So, ganun din po yung sa salita ng Lord. Kapag binulay mo lang siya, binasa mo lang siya, kung wala namang reflection, kung wala namang application, baliwala lang din. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, dako po tayo sa verse 5. Next slide po. Amen. Which is, let the wise listen to these proverbs and become even wiser. Amen. So, lahat naman po tayo ay wise, di ba? Amen po. Naniniwala naman po ako na lahat po tayo dito ay wise. At lahat po na nandito ay naghahangad at nagnanais na pagbulayan ang salita ng Lord. Amen po ba? Amen. So, sabi po according to, next slide, according to Warren Wiersbe, hindi ko sure kung tama yung pronunciation ko. So, sabi niya dito, sa next slide, ay we're living in the information age, but we certainly aren't living in the age of wisdom. So, si Warren ay isa siyang Christian author, isa din siyang Bible or teacher din ata. Pero American siya. Amen. So sabi niya dito, we're living in the information age, but we certainly aren't living in the age of wisdom. So, lahat naman po tayo dito ay naniniwala na ang technology ay pa-advance na po ng pa-advance. Amen. So, meron na po mga iba't ibang AI, meron na nga pong ChatGPT na makakagawa ng assignment mo ng isang enter mo lang. Amen. Hallelujah. Meron din mga parang DIY, may mga ganon. At mga different ways para mapadali ang ating mga buhay. Amen. Mga Bible apps, yan. Isa din yan sa form of technology and form of pag-a-advance ng technology. Amen. So, sabi po sa next slide natin, wisdom comes only from His words. Amen po ba? Sino po naniniwala doon? Amen. Hallelujah. So, wisdom comes only from His words. Amen. So, ang wisdom daw ay nagmumula lang kung ang binubulay natin ay ang salita ng Lord. Yes, meron tayong mga Bible apps sa ating mga cellphone, pero mas maganda po talaga na meron po talaga tayong mga physical Bible na maaari po nating buklatin na whenever, kunyari may mga preaching ang mga pastors natin at gusto natin malaman, totoo nga ba ang sinasabi ni pastor? Matignan nga. Kasi kapag sa mga Bible apps lang, sa mga cellphone natin, mga tablet natin, or iPad natin,
is magkakaroon pa rin ng distraction. Amen. Not unlike kung magde-devotion tayo or magbubulay tayo ng mga salita niya sa talagang physical Bible. Amen. Kasi even kahit alisin mo or patayin mo yung wifi ng cellphone mo, meron pa rin magna-notif pa rin dyan. Amen. At hindi mo mapipigilan na pindutin yung notification na yan at i-check. Amen. Amen. So, sabi sa next slide, sa verse 6, by exploring the meaning in these proverbs and parables, the words of the wise and the riddles. Amen. Sabi sa next slide. So, sabihin niyo lang po kung masyado po kayo nabibilisan sa akin or masyado po ako mabilis. Okay lang po ba? Hindi naman po siguro masyado mabilis. So, wala pa po sigurong 10 minutes tapos na po tayo dito. Joke lang. So, yun nga po, sabi sa verse 6 ng ating scripture, by exploring the meaning in these proverbs and parables, the words of the wise and their riddle. So, ano po ba ang ibig sabihin ng exploring? So, ang ibig sabihin po ng exploring ay sinesearch natin, we are seeking the meaning upon the word of God. Amen. We are seeking what is the word sa ating mga buhay. Amen. Ano po ba yung salita ng Diyos sa ating mga buhay? Amen. Hallelujah. Sadly, ang kasalukuyang kabataan ngayon tend to explore things na makakapag-destroy ng buhay nila. Ano po ba yung makakapag-destroy na yun? Ano po ba yung mga bagay na yun na nakakapag-destroy sa mga buhay ng mga kabataan ngayon? Maaaring bisyo, addiction, isa yan, mga distraction, even bad company. What are those bad company, mga kaibigan natin, na hindi naman talaga nakakatulong sa atin sa paglago natin sa ating pananampalataya sa Lord? Amen. Yun yung mga bagay na maaari makapag-destroy, hallelujah, sa pag-explore natin, sa pagsisik natin, sa pagsusearch natin kung ano ba yung word ng Lord sa ating mga buhay. Amen. So that is why, according to King Solomon, kailangan natin ma-receive yung guidance from the word of God by exploring its meaning. So malalaman lang natin yung will ng Lord sa ating mga buhay, yung pag-guide niya sa atin, if we explore, if we search, if we truly seek in our lives what the word of God is, what is its meaning sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Amen. So sabi naman po sa verse 7, sa next slide, so bawat isang verse na yun naka-underline. So sabi po sa verse 7, fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and deceit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So sabi po ulit sa next slide, fear of the Lord is having a deep respect and reverence and awe for God's power and authority. So kapag meron tayong fear sa ating Panginoon, kung meron tayong banal na pagkatakot sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng deep respect, ng reverence, and awe sa kapangyarihan at authority ng Lord sa ating mga buhay. So yun po, next slide. Sorry po, Ate Irish, ang bilis ko po ata. So paano tayo magkakaroon ng banal na takot sa Diyos if hindi natin binabasa ang kanyang mga salita? Amen? Hallelujah. How will we have a fear of the Lord kung hindi natin binubulay, kung hindi natin sinisik, kung hindi natin sinesearch, kung hindi natin talagang kinakauhawan yung salita ng Lord sa ating mga buhay? Amen? So kailangan magkaroon tayo ng fear, ng talagang banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Kaya nga, in contrary, yung mga hindi alam ang salita ng Diyos at nagbabasa nito ay walang banal na takot sa Kanya. So gaya nga po na sinabi sa ating verse kanina, di ba po? Fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. So kung yung mga tao po pala na hindi po sinisik or hindi talagang inaalam yung salita ng Lord sa kanilang mga buhay at hindi nagbabasa nito, ay talagang walang banal na pagkatakot sa Kanya. They will be, sorry for the word, they will be like fools na hindi that despise wisdom and discipline. Amen. Yun po ang word ng Lord. Hallelujah. So as Christians, bilang mga Kristiyano po, we should strive
to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. Amen? Kahit kaka-invite pa lang sa'yo, or kakasimba mo pa lang, or kahit matagal ka ng Christian, hindi dapat natatapos ang pag-grow natin. Amen. Hallelujah. We are called to grow. Amen po ba? Hallelujah. We are called to grow in our faith in Jesus. Amen. Hallelujah. Hindi porket 5 years ka na nasa church. Hindi porket 10 years ka na nasa church. Hindi porket buong buhay mo na nasa church ka. Hindi mo masasabing malagong Kristiyano ka na kung hindi mo pinagbubulayan ang kanyang mga salita. Amen. Hindi mo masasabi na alam mo na lahat just because lumaki ka from at a young age, lumaki ka sa loob ng church. Hindi mo masasabing alam mo na lahat. Kasi lahat tayo ay kailangan mag-grow sa pagkakaalam natin or for the grace and knowledge of God. Amen po ba? So we still have a lot to learn from God. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon na madami po tayong kailangan pag-aralan or matutunan sa ating Lord? Amen? Hallelujah. Kaya habang may time pa, habang may pagkakataon pa, lahat ng bakanting oras natin, ilaan natin to know His words deeply. Amen. Sikapin natin na habang may oras pa, habang hindi pa pinagbabawal ang Bible, habang hindi pa pinagbabawal ang church gatherings, habang hindi pa pinagbabawal yung pagtitipon-tipon, mga care group, because there will come a time, we are in the end times na po kasi eh. Amen po ba? There will come a time na ipagbabawal ang mga bagay na yan. Kaya habang may panahon pa, pagbulayan po natin ang salita ng Lord. So, gaya nga po sa, naisip ko lang po ito kanina, gaya nga po ng sinabi sa isang kanta, anumang maging panahon, anumang maging pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. At habang pinupuri mo ang Lord, pinagbubulayan mo ang kanyang mga salita. Amen po ba? Hallelujah. 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 Amen. Ngayon, hindi po natin magagawa yon. We cannot do that. Hindi po natin kaya pagbulayan ng kanyang mga salita kung ang puso po natin ay matigas dahil sa mga pride ng ating mga puso. Amen? Kung may mga pride tayo sa ating mga puso ngayon, nangungusap ang Lord sa buhay mo ngayon. Surrender mo yan sa Lord. If there are any pride in your heart, if there are any sins in your heart, if there are any hindrances or distractions, kahit gaano pa kaliit yan, i-surrender mo at isabit mo sa Lord yan. Kasi kapag meron kang pride sa puso mo, we cannot grow more if we ignore His convictions dahil may mga pride tayo sa ating. So, hindi ko na po ito nalagay sa ating slide. So, check nyo na lang po sa inyong mga Bible ang verse na Hebrews chapter 3, verse 15. So, ito po ay nasa New King James Version. Well, it is said, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Amen po ba? Huwag mong hayaan na maging matigas ang puso mo sa mga salita niya. Huwag mong hayaan na maging matigas pa rin ang puso mo sa mga convictions niya. Huwag mong hayaan na maging matigas pa rin ang puso mo, matigas pa rin ang ulo mo sa pangungusap ng Lord, sa still small voice niya sa puso mo, sa buhay mo. Amen. Isang magandang example ng isang tao na talagang sinisik at talagang binubulay niya ang mga salita ng Lord sa buhay niya is in the life of the Apostle Paul. Amen po ba? Kilala naman po natin si Paul. Amen. Hallelujah. Isa po siyang devoted follower of Christ. Amen. Talaga po naglilingkod po siya sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito, he claimed that even after following Christ for decades, he continued to pursue knowing Jesus. Hallelujah. So, akalain mo yun, na sa tinagal-tagal ng nabubuhay ni Paul, simula pa lamang sa pagkakakilala niya, hanggang sa pagkamatay niya, or at the end of his life, pinupursue niya pa rin po si Jesus. Amen. Hallelujah. So sabi po sa Philippians chapter 3 verse 10, sa next slide. Amen. Hallelujah. Sabi po sa ayan pala, nalagay ko pala. Sorry. So sabi po,
Sorry, pre. So sabi mo pala sa Philippians chapter 3 verse 10, I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death. So grabe po, no? Si Paul, na talagang devoted kay Jesus, ay gusto pa rin na hangarin. Gusto niya pa rin mas makilala ang Lord sa kanyang buhay. Amen. Hallelujah. Even after his first encounter with the Lord, hindi siya tumigil na mas lalong makilala ang ating Panginoon. Amen. When is your first encounter? Kailan mo una na-encounter ang Lord sa buhay mo? Is it 2 months ago? Sa mga nakikinig dyan, sa ating mga YouTube, sa replay. Is it 3 years ago? Maybe 10 years ago ka na nakakilala sa Lord. Maybe buong buhay mo na nasa church ka na. When was your first encounter? Amen. Hallelujah. Kadalasan, hindi ko naman po sinasabi na tayo yun. Kadalasan, ang first encounter natin ay yun na rin ang last. Nakakalungkot po, no? That our first encounter ay minsan naging last encounter natin sa Lord. That after the healing, after the infilling of the Holy Spirit, after magpa-altar call ng ating mga pastor sa harapan, after kang ipag-pray ng mga leaders mo, ng mga pastors mo, after mong ma-deliver, ay after natin makuha yung mga blessings na yon at pinagpa-pray natin, lumalayo tayo na lumalayo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Nagkaroon po ako ng ganong experience. Testimony din po. Nagkaroon din po ako ng ganong experience na after altar call ng mga pastors or ng ating mga leaders, parang after na parang nanghina agad ako, nagkaroon agad ako ng spiritual battle and parang naisip ko agad na ayoko na mag-church, ayoko na umattend sa mga church gatherings. Pero hindi niloob ng Lord na mangyari sa akin yun. Amen. Napaka-graceful ng Lord sa aking buhay. Napaka-grabe ng biyaya niya, napaka-grabe ng glory niya sa aking buhay. Na even though ganun yung nangyari, talagang kinatagpo niya pa rin ako, sumpungan niya pa rin ako. Amen. Hallelujah. Now, grabe, introduction pa rin pala tayo. Now, this is a reminder to us, mga kapatid ko sa Panginoon, na habang may hininga ka, habang nahinga ka pa, amen, lahat naman po tayo nahinga dito, hayaan mong turuan ka ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kahit sa una mong paghinga, Yahweh na agad ang iyong sinasambit. Hanggang sa ating last breath, Yahweh pa rin ang ating sasambitin. Amen po ba? Amen. You will experience unlimited encounters with God if you keep on dwelling on His words. Amen po ba? Hallelujah, naniniwala po ba tayo doon na kung patuloy po natin pinagbubulayan ang salita ng Lord, lagi po natin siya may encounter. Kahit nasaan ka pa, kung nandyan ka man sa kwarto mo, if you truly seek the Word in your life, if you truly seek the presence of the Lord in your life, talagang magkakaroon ka ng encounter sa Kanya. Day and night, sabi sa Joshua 1:8, meditate on it. Day and night. Amen. Excuse me po. Hallelujah. Then, you will grow. We will grow. Amen. Not in numbers, hindi po sa bilang ng ating iglesia, kundi lalago, lalago tayo sa ating iglesia ng mga matured, rooted, and grounded sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po ay rooted at matured sa salita ng Diyos. Hallelujah. So, ang focus po natin not only in numbers, kundi our focus should be on the quality of our faith. Amen. Hallelujah. Kaya, ngayon po, malapit na po tayo tumako sa ating first point, pero wag po muna. Hindi po muna islipat yung slide. The main point of this is maintaining a teachable spirit. For you to grow in the grace and knowledge of Jesus, you must be willing and humble to let the Holy Spirit guide you in every aspect of your life. Amen. Kailangan po natin maging willing. Kailangan po natin maging humble na hayaan natin ang Holy Spirit na gabayan tayo. Amen.
Are there some areas in your life that you might require a teachable spirit? Meron po ba mga aspeto sa ating mga buhay na kinakailangan natin ng isang teachable spirit? Meron pa po ba tayong mga bagay na hindi fully sinasabit at sinusuko sa Lord? Amen. Hallelujah. Sa gabing ito, nangusap ang Lord sa buhay mo. Ayun po, next slide. How will we maintain a teachable spirit? Yan. Paano po natin ma-maintain ang isang talagang talagang teachable spirit? So, sa ating first point po ay get rid of pride. Amen. Hallelujah. So, isa po sa mga dahilan kung bakit hindi po natin na-maintain ang isang teachable spirit sa ating mga buhay is because we have pride in our hearts. Amen. Hallelujah. Dahil sa pride, hindi natin naririnig ang Lord sa ating mga buhay. Dahil sa pride, hindi natin nararamdaman yung mga convictions ng Lord sa ating mga buhay. Akala mo, alam mo na lahat. Akala mo, kaya mo na lahat. Pero hindi. Kailangan mo ang Lord. Kailangan mo ang salita ng Diyos na magiging foundation mo sa iyong spiritual life. Amen. Pride is also the reason kung bakit nagiging ignorant tayo sa mga convictions ng Holy Spirit sa atin. Ng Holy Spirit sa atin. Amen. One of the reasons kung bakit hindi natin naririnig yung conviction ng Holy Spirit kasi may pride tayo sa ating mga puso. Tatanggalin ng Lord yan sa iyo sa oras. Amen. Sabi sa Psalms chapter 10 verse 4, next slide. In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. So sikapin po natin na let's make room sa mga puso natin. Let's make room in our lives yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Let us make room in our lives na yung mga convictions ng Holy Spirit sa atin. Amen. Once na magkaroon ka ng pride sa puso mo, mahihirapan ka na makorek. Amen. Isa po. So, grabe po, no? Kinakorek po tayo ng Lord sa gabi ito. Kahit ako po, nakorek po ako ngayon sa gabi ito. So, kapag meron po tayong pride sa ating mga puso, mahirapan na tayong makorek. Naku po! Your heart will grow to be hard. Magiging matigas ang puso mo kung may pride dyan. Avoiding any kind of correction na ibibigay sa'yo ng Lord. Kahit yung mga corrections ng mga kaibigan mo, baka nga mainis ka pa na bakit kinukulit ka, bakit kinokorek ka. Amen? Hallelujah. That's only for your good. Amen. Gusto ng Lord ay mapabuti ka. Gusto ng Lord maging holy ka. Gusto ng Lord maging righteous ka sa kanyang mga mata. At lalo tigit gusto ng Lord maging kalugod-lugod ang buhay para sa kanya. Amen. Hallelujah. Sabi nga 'di ba sa verse, kapag may pride, nahihirapan ka na hanapin siya. Amen. Kapag may pride sa ating mga puso, nahihirapan tayo na isik ang Lord sa ating mga buhay. Nahihirapan tayo na mag-devotion. Minsan nga kapag may pride tayo, tatama rin tayo mag-devotion. Naku po, mali yan kapatid. Maling-mali yan. Amen. Hallelujah. Kaya dapat, tamarin ka man, parang nahihirapan ka man, kahit pagod ka man, sikapin mo pa rin na mag-devotion. Rebuke mo ang kaaway sa buhay mo na, I rebuke you, Satan. Hallelujah. Ano pa kaya kung magpapakorek tayo? Amen. Kung nahihirapan na tayong hanapin siya, paano pa kaya kung magpapakorek tayo? Paano pa kaya kung magpapakorek tayo sa ating mga pastors? Paano pa kaya magpapakorek tayo sa ating mga leaders? Sa mga taong nilagay ng Lord sa ating mga buhay upang mapabuti tayo. Amen. Hallelujah. Get rid of that pride deep inside your heart right now. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord. So, next point. Sabi po sa point number 2, tatlo lang po pala ang points natin ngayon sa gabi ito. So, sabi po sa point number 2, make room in your heart for His teachings. Amen. Hallelujah. Lagi kang magkaroon ng room for the word of the Lord inside your heart. Amen. Hallelujah. So, sabi nga po sa isang kanta, and I will make room for you
to do whatever you want to. Amen? To do whatever you want to. And I will make room for you. Hallelujah. Amen. So yun po. Hallelujah. Hayaan mo na magkaroon ng room ang puso mo sa oras na ito. Hallelujah. For His teachings, for His word in your life. Amen. Hallelujah. So what will happen if we make room for God's word? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa ating mga buhay kapag nilaan natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso sa word ng Lord? So next point. Next slide po. Hallelujah. Amen. Letter A, we will be transformed. Kapag patuloy nating binulay-bulay ang salita ng Lord sa ating mga buhay, tayo ay matatransform. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon na tayo po ay matatransform by the Holy Spirit of His teachings? From glory to glory, for the word of God is alive and powerful. Amen po ba? Hallelujah. Tunay nga ng word ng Lord ay alive. It is alive. It is powerful. It is inspired. Amen. It is perfect. It has no flaws. Wala itong weakness. It does not contradict its own word. Hindi ito nagko-contradict sa sarili niyang salita. Amen. Hallelujah. So sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, alam na po natin itong verse na ito. Hallelujah. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword. Hallelujah. Cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Amen. Hallelujah. Napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Simpleng verse pa nga lang na ating makita na may kita natin sa newsfeed natin. Parang, uy, grabe, parang para sa akin to ah. Amen. Dahil doon pa lang, sobrang napaka-powerful niya na kahit saan mo siya makita, talagang magre-rema siya sa puso mo. Hallelujah. Amen. It will transform you from glory to glory. Hallelujah. Ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So sabi po sa letter B, ano pa ba yung isang mga gagawa ng word sa ating buhay? If we will make room pala for God's word. Sabi sa letter B, we will be corrected of our wrongs. Amen. Makokorek tayo sa mga wrongdoings natin, sa mga pagkakasala natin sa Lord. Kung meron mga bagay sa iyo na hindi mo surrender sa Lord, i-correct niya tayo. Amen. Sa pamamagitan ng salita ng Lord, tayo ay makokorek whenever we have faults. Whenever we have done something na hindi kalugod-lugod sa ating Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, alam ko na meron na agad na kinokorek ang Lord sa atin. Kung meron kang bagay ngayon na hindi sinusurrender sa Lord, hayaan mo na i-correct ka niya sa oras na ito. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen? If we truly want to seek the Lord, kung gusto po natin i-seek yung pagiging holy, yung pagiging righteous sa harapan ng Lord, magpapakorek tayo sa Kanya. Amen? Hindi tayo iilag sa mga pinipreach sa atin ng mga pastor. Hindi tayo iilag sa word na ating napagbubulayan kapag tayo ay nagde-devotion. Kunyari, example, for example, nasa Psalm 27 ka, tapos meron kang pinagdadaan na pagsubok, nasa darkness ka ngayon, nasa deep dark ka, at sabi ng Lord sa iyo, Psalm 27 verse 4, Amen, hallelujah, that even when I walk through that, nakalimutan ko na, ano ko pa naman yun, life verse ko pa naman, even when I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are close beside me. Yun, amen. So, halimbawa yun ang word ng Lord sa buhay mo. Kaso, naisip mo hindi para sa iyon. Naisip mo na Psalm 27 verse 7, that even the righteous experience troubles. Feeling mo yun yung word ng Lord sa iyo, tapos nilagpasan mo yung Psalm 27 verse 4. Nako, hindi po tama yun. Hayaan po natin na ang Lord ang mag-correct sa atin. Amen. Hallelujah. Magkaroon po tayo ng willing at humble hearts. Amen po ba?
Hallelujah. So, sabi po sa letter C, or the last letter, we will be equipped for His plan. So, isa sa mga ginagawa, isa pala sa isang mga mangyayari kapag you make room for God's word ay may equip tayo for His plans. Amen. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 17, kasunod lamang po ng 16, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. Tayo po ay may equip ng Lord. Hallelujah. Through His word, we will be equipped. Hallelujah. Sa mga plano niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya mahalaga po talaga na bago po tayo tatayo, ay kailangan po may mga devotion po tayo. So, sino po may devotion na sa araw nito? Taas ang kamay. Na joke lang. Hindi ko na po kayo pagtataasin ng kamay. Amen. Lahat naman po tayo dito ay may devotion. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo ay may equip. Amen. Kung ikaw ay kinakabahan, meron kang exam, halimbawa, magbasa ka ng word, mag-devotion ka, for the word of God is powerful in your life. He will equip you with the plans that He has set for you in your life. Amen. Hallelujah. God to God. Hallelujah, Lord Jesus. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. So, dako na po tayo sa ating last point. Sabi ko po, mabilis lang po tayo, pero pili ko na patagalan. So, sabi po sa number 3, for our last point, malapit na po tayo matapos. Always have a willing and humble heart. Yan po. Kailangan po natin lagi na magkaroon ng willing at ng isang humble heart sa ating Panginoon, lalo tigit sa kanyang mga salita sa ating mga buhay. So, isang verse sa aking mga devotion. Nakalimutan ko na kung anong verse yun, pero sabi doon, is we need to dress ourselves in humility. Isuot mo ang humility sa buhay mo. You must clothe yourself in humility. Isuot mo ang pagiging humble, not only sa iyong mind, but also in your heart. Maging sa buong buhay mo, maging humble ka. Lalo tigit sa mga salita ng Lord sa ating mga buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, ito na po. Matatapos na po tayo. So, sabi po sa conclusion natin. Conclusion na po tayo mga kapatid. At po, sino po dito ay, ano daw? Sino pong nabalan? Never mind. So, sabi po sa conclusion, next slide. The word of the Lord is the basic structure and foundation of our faith. Amen. Hallelujah. Naniniwala po ba tayo doon? Na ang word ng Lord ay ang basic structure natin. Ito po yung foundation ng ating pananampalataya. That's the power to correct, equip, and change our lives. Kaya panatilihin natin na ang ating mga puso, ang ating mga isipan, at ang ating mga spirit ay talagang maging teachable sa bawat salitang mamumutawig sa bibig ng ating Lord. Kasi kung hindi, sino ang magtuturo sa atin? Our lives will be miserable. Walang patutunguhan, walang direksyon, at walang matibay na pundasyon. Amen. Kaya sa gabing ito, talagang isik mo ang Lord sa buhay mo, talagang magkaroon ka ng hunger. Kaya nga po ng ating inawit noong Sunday, magkaroon tayo ng thirst, ng kauhawan sa kanyang mga salita. Hallelujah. So meron lamang po akong nice iwan sa inyo bago tayo matapos. Isa pong verse. Amen. Ang sa pong Lord sa atin. So sabi po sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Amen. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid ground. 25. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. Amen. Next slide. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Amen. Hallelujah. So patuloy po natin pagbulayan ang salita ng Lord. Maging wais po tayo. Huwag po tayong maging foolish
tulad nga po ng tao ng isang person na he built this house on sand, kundi maging mga Kristiyano tayo na talagang tinayo natin yung pananampalataya natin, tinayo natin yung faith natin, tinayo natin yung salvation natin sa salita ng Lord sa ating mga buhay. He is our firm foundation, our fortress, He is our strong tower, siya po ay ating refuge. Amen po ba? Hallelujah. Kaya po sa gabing ito, sa ating pagtatapos, tayo po ay sandali po muna manalangin. Amen. Hallelujah. Samahan niyo po ako na magpuri sa Lord sa gabi ito. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father God, for your word. Thank you, Father God, for the corrections and revelations na yung pinagkaloob sa amin, Lord. We truly, Father God, we need to maintain a teachable spirit, Lord God. Kailangan po namin magkaroon ng teachable spirit sa aming mga buhay, Lord God, for your word, Panginoon, Lord God. Sapagkat, Lord, kung wala po kaming teachable spirit, Lord God, kung hindi po namin hahayaan na kumilos na yung mga salita sa aming buhay, our foundation will be weak. Magiging mahina ang pundasyon namin, hallelujah. Magiging miserable ang aming mga buhay kung wala ang iyong mga salita, Panginoon, Lord, hallelujah. Kaya, Panginoon, patuloy po, Panginoon, na ilagay niyo sa aming mga puso yung hunger, yung pagde-desire, yung kauhawan, Lord, sa inyong mga salita. Talagang isik po namin, Lord, i-search po namin, i-explore po namin, Lord, ang iyong mga salita, Lord God. Naniniwala po ako, Panginoon, na sa oras na ito, nangusap po kayo sa amin, Panginoon, Lord God. Naniniwala po ako, Lord God, na pagkatapos, Panginoon, ang Zoom meeting na ito, Lord God, everyone will do their devotions. Everyone will have that desire, Panginoon, in their hearts, Panginoon, na pagpulayan ang iyong mga salita. Not only, Panginoon, sa mga preachings ng mga pastors at leaders, kundi pati na rin po, Panginoon, sa kanilang personal time, sa kanilang quiet time, sa kanilang mga personal devotions and prayer life, Lord God. Kaya, Lord, panalangin ko, O Diyos, na kami patuloy na lumago in the likeness of you. Continue to make us more like you, Panginoon, right now. Hallelujah. Panalangin po namin, Lord Jesus, na mas maging rooted pa po kami, mas maging grounded pa po kami, Lord Jesus, mas maging mature pa po kami, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord God, lalo tigit sa team na ito, Panginoon. Greater passion for your word. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po sa pagsama mo. Salamat po sa mga corrections and revelations mo, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Tayo po ang lahat ng pagpuri. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Kalakpan po ng ating Lord. Amen. Glory to God po. Sige po, ngayon dumako po tayo sa panalangin sa ating bahay-sambahan at ating bansa. Yes, Father God, hallelujah, Jesus, we worship you, we praise your name, we glorify your name. Be exalted high, O God, hallelujah. Thank you, Lord God, for this evening na patuloy na kami ay binigyan mo ng mensahe na bumula sa inyo, O God. I know, Lord Jesus, that your word is alive, nandoon ang kapangyarihan mula sa iyong tagapagsalita. Alam ko po, Diyos, ito, Lord, ay digest namin, kakainin namin ang bawat salita mo, at ito ay makikita sa aming buhay, may apply ito sa aming mga buhay. Kaya help us to live sa mga salita na nanggagaling sa inyo, God. Lord, dinadalangin po namin unang-unang aming bahay-sambahan, simula po sa aming mga pastors, Lord God. Let your fresh revelation be upon them. Let your anointing, O God, be with them. And we pray, Lord, yung wisdom na nanggaling sa inyo, yung knowledge na patuloy pagkaloob niyo po sa mga aming kapastoran. Ganon din po, dinadalangin po namin yung good health na ipagkaloob niyo po sa kanila, maayos na mental, and lalo na po spiritually, O God. Yan, dalangin sina Pastor Nestor, Pastor Ombi, Pastor Efren, Pastor Emilio, Pastor Mateo, si Pastor Richard, si Pastor Edwin na po. Dinadalangin po namin ang aming mga pastoran. Bagamat nandoon, Lord, yung pagkilos ng kaaway, pero dinadalangin po namin ang inyong divine protection sa kanila. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng karamdaman at sakit
at nandoon din po ang kakaroon ng maayos na mental and emotional, Lord God. Alam ko po, Diyos, nandoon ang kapaguran. Kaya naman, Lord, ibalik mo ang mga kalakasan na nawala sa kanilang mga katawan. Meron din po, dinadalangin po namin sa inyo ang bawat leaders and workers ng aming bahay-sambahan. Hallelujah. We pray, Lord, for committed workers and leaders ng bawat ministry. Bagamat nandoon po na may mga nanglalamig, may nanghihina. We pray for revival, Lord. We pray for your strength na patuloy pagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Alam ko po na nasa aming mga puso yung desire to worship you, to serve you sa bawat ministry namin, at inilagay mo kami sa mga ministry na ito upang kami ay maging kagamit-gamit, upang kami ay ma-equip sa iyong kingdom. And hindi lamang malimitahan ng aming pagsiserve sa kingdom, kundi mas lalo pa po namin i-desire o ilagay niyo po sa aming mga puso na kami nag-serve sa iisang Diyos na buhay at hindi lamang po sa kingdom niyo. And I pray na ito ay maging kalugod-lugod sa inyo, hindi po masunog ang mga ginagawa namin, sapagkat mahirap, Lord, kapag mali, Lord, yung intention sa aming mga puso, ng aming isipan. Kaya naman, Lord, patuloy at patuloy niyo pong hubugin ang mga leaders and workers ng iyong bahay-sambahan. And Lord, we also pray for every ministry. We pray yung pagsama mo, yung covering mo. Hindi ko po maisa-isa yung mga ministry, but Lord, kayo ang Diyos na patuloy nasasama sa mga ministry na ito. And I also pray, Lord, sa financial ng aming bahay-sambahan, yung financial provision, oh God. Ngayon, Lord, nandoon po yung mababa, Lord, yung aming finance. Pero Lord, dinadalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Patuloy at patuloy niyo pong i-bless ang iyong bahay-sambahan. Alam ko po na you're the God who provides, and hindi niyo po bibiguin ng inyong mga anak. We pray for financial breakthrough sa aming bahay-sambahan. And Lord, dinadalangin din po namin sa mga kapatiran namin na may karamdaman, sakit, lalo na po sa aming mga elder. Oh God, we pray for them. We ask for healing in Jesus' name. Let your healing flow upon their lives. And we pray that one day makapag-Sunday po ulit sila, service sila sa mga midweek and prayer night. And we also pray for the lost souls. We pray for our brethren na nawala ng lamig, nag-backslide. We pray for them, Lord. Patuloy at patuloy niyo pong iparamdam ang pag-ibig mo sa kanila. Patuloy niyo po silang abutin. Gamitin mo ang bawat anak mo sa Isus tanging pag-asa na magkaroon ng compassionate heart pagdating sa mga anak mo na lamig at nawala. And I pray and I rebuke all the spirit of condemnation sa aming bahay-sambahan. Patuloy na maranasan nila yung pag-welcome. Patuloy na maranasan nila yung pag-ibig through us na iyong mga anak. At dinadalangin din po namin na kami ay gamitin mo ang Isus tanging pag-asa, ay gagamitin mo to evangelize, to share your word, to disciple many souls around Noveleta, Cavite, maging dito po sa Dream Homes, Lord God. And we also pray sa mga darating pa na mga house churches. We pray for Tramo, yung sa Tansa, sa Batangas, Lord. Maging, ngayon, dinadalangin na din po namin, Lord, maging sa Nueva Ecija, Lord. Lahat po ng mga itatayo mong churches, alam ko po, ito ay ipagkakaloob mo sa right time na iyong itinakda. And Lord, we also pray sa vision and mission ng aming church. Ito'y pinagkaloob mo sa aming bahay-sambahan upang magkaroon ng guide kung ano po yung lalakaran namin, kung ano yung vision ng aming bahay-sambahan na magiging mission namin. And Lord, we pray na may apply ng bawat anak mo ng susustanging pag-asa ang vision and mission ng aming bahay-sambahan, Lord. We also pray for na i-bless niyo po yung mga titles and pledgers ng aming bahay-sambahan and bless ang bawat businesses and work ng mga kapatiran namin. Ganon din po, dinadalangin namin ng kaligtasan, kaayusan
ng aming bahay-sambahan. Ngayon na umuulan, we pray na hindi po bahain ang Noveleta, O God. Hindi po mapasok ng tubig ang aming bahay-sambahan, Lord. Ingatan niyo po sa lakas ng ulan, sa lakas ng hangin, ang iyong bahay-sambahan sa pangalan ni Jesus. And Lord, we pray that ang Jesus tanging pag-asa ay maging spirit-led na church at patuloy na i-acknowledge namin ang Holy Spirit at ang kapangyarihan ng iyong salita. Maraming salamat po. Kami ay lumago not only sa numbers, maging katulad nga sa iyong salita, lumago kami na nandoon yung paglago spiritually, yung quality over quantity, O God, in Jesus' name. And Lord, we also pray for our country, Philippines, Lord. We know that the Philippines is blessed, Lord, sapagkat ang bansang Pilipinas ay pinili mo sa napakaraming bansa. Hallelujah. Hallelujah. Katulad nga ng Israel, ganun niyo po kamahal ang bansang Pilipinas sapagkat nakikita mo, Lord God, ang bansang ito ay magpupuri, magsasamba sa inyo, bagamat napakaraming religion, Lord, sa bansang ito. Dinadalangin po namin, buksan niyo po ang mga mata ng mga Pilipino, buksan niyo po ang puso ng bawat isa, makita nila na kayo lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo lamang ang Diyos na tanging katotohanan, ng liwanag at ang daan, O God. And we also pray that our country ay victorious na when it comes sa economy, Lord. We pray patuloy ang blessings mo na pumasok sa bansang Pilipinas, bagamat na pinipigilan ng kaaway ang mga blessings ng bansang ito. Lord, we pray and we rebuke ang mga gawa ng kaaway sa bansang ito upang hindi namin maranasan ang nais mo, ang prophetic destiny mo sa bansang ito, Lord. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng bansang ito. Nakikita mo ang bawat immoralidad, lahat, Lord, maging ang korupsyon ng aming pamahalaan. We pray na hindi na po magpatuloy ang mga ganitong bagay, Lord. Mawaksi ang mga ganitong katiwalian sa aming pamahalaan. And Lord, we pray for our President and for our Vice President, maging yung mga kabinete, Lord God, ng aming government. We pray patuloy na magkaroon sila ng takot sa inyo. I pray na magkaroon sila ng relationship with you. Sa ganoon, Lord, nandoon yung kaayusan ng kanilang pamamahala. Nandoon yung masunod ang plano mo. Bagamat nandoon ang kakulangan nila, still sila ang itinalaga mo. At yun po ang kailangan naming respect, Lord God. We pray for them na patuloy na gamitin niyo po sila sa kung ano yung pagkatawag niyo po sa kanila. And we also pray hanggang sa pinambabang sektor ng pamahalaan, hanggang mga barangay, mga government officials, Lord God, city officials, so God, we pray patuloy nandoon yung maayos na pamamalakad sa pangalan ni Jesus. And we pray that corruption will end now in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we also pray sa aming West Philippine Sea. Oh God, hallelujah, hallelujah. Ang West Philippine Sea ay sa bansang Pilipinas, Lord. Alam ko po na nilalagyan mo ng bakod, nilalagyan mo ng linya mula sa China, oh God. Dinadalangin po namin and we rebuke ang foreign invasion, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name. Bagamat nandoon ang ginagawa ng China na mga paraan upang asarin, upang labanan ng Pilipinas. Pero Lord, we rebuke it in Jesus' name. Alam ko po, walang magiging malakas sa harapan mo, God. Walang bansa ang makakagapi sa iyo, Panginoon, sapagkat your favor is in the Philippines, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name. Sapagkat kayo, Jesus, ang aming sandigan, ang aming Diyos na nagpoprotekta. Kaya we trust in you, we believe in you, Lord, that the Philippines is victorious na sa mga bagay na ganito, Lord. And we also pray ang bawat generational curses ng bansang Pilipinas. Bagamat nandoon po, Lord, ng pagkilos ng kaaway, nandoon yung mga curses na patuloy na nilalakaran ng bansang ito.
and maging yung mga traditions, Lord God, hallelujah, culture na tunay nga po na mali. Panginoon, we pray, Lord God, patawarin niyo po kami, O God. Dinadalangin po namin, one day, Lord, bubuksan mo ang mga mata ng nabubulag, Lord God, sa mga gantong bagay, O Jesus, hallelujah. And even, Lord God, yung mga pagpapasa ng mga ah, law about LGBT, Lord God, we pray, O God, hallelujah, maranasan nila at maramdaman nila ang pag-ibig niyo, O Jesus, hallelujah. Hindi namin sila kino-condemn, Lord. Pero Lord, ang ayaw namin, O Diyos, ay yung kasalanan, Lord God. At lahat, Panginoon, ng kasalanan ay pantay-pantay sa inyo, Lord. Kahit kami, Panginoon, ay niligtas mo, O God, ng mga kasalanan. Kaya naman, Lord, yung mga ganitong law, O Jesus, maging yung abortion, Lord God, hallelujah, maging yung mga patuloy, Lord God, na law na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. Dinadalangin po namin na hindi po ito makapasa sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord. Maging yung divorce, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Ayusin mo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa, Panginoon, Lord God, sapagkat kayo lamang ang Diyos na tunay nga pong nakakapag-ayos ng mga broken relationships. Hallelujah, Jesus. Kaya naman, Lord, maraming salamat po. Tunay po na dinadalangin namin ang bawat Pilipino ay sa iyo, O God. Maraming salamat, Lord. You will use our country. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, na magsisend, Lord God, ng salita mo sa iba't ibang nation, O God. Thank you, Lord God. Maraming salamat. Blessed kami sapagkat kami ay nasa Pilipinas, Lord God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We claim the victory in your name, Jesus. We give you all the glory, the praise, and worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan. Glory to God po sa word po ng Lord ngayon, no? Sabi nga po, ang word po ng Panginoon, ang word of God po ay kinakauhawan, sinisik. Kasi we are called to grow. Ayan. Kilalanin pa po natin ang salita ng Diyos at ang ating Diyos. Ayan. Hallelujah. Ayan, sa oras naman po na to, dadako na po tayo sa ating announcements. Meron po bang power bank? Ay, power bank. PowerPoint. PowerPoint. Ay. PowerPoint. Ay, grabe. Wala. Sige, ano na lang. Ano na lang yun. Subog. Ay. Ayan ba? Ano yan? Sabihin ko. Ano sabihin ko? Ayan, midweek po. Ang ating midweek bukas. Si Irish na. Bukas po ang ating midweek kahit naulan po. Ayan. Kung kaya po mag-onsite po tayo. Pero kung wala po, mag-online po tayo 6 p.m. po tuwing Wednesday. At sa Friday naman po, meron po tayong prayer meeting. Ganon din po. Ay, opo, bukas. Soaking pala bukas. Ayan. Attend po tayo kahit merong mga baha. Sabi nga, sa adlaw-adlaw. Oh, ano mang maging panahon. Yung nga, baka mapakanta ko katulad ni Adam. Pero ayan. Tsaka po, sa ating retreat, kung nais po natin sumama, tayo po ay mag-register na at mag-ipon na po tayo. Meron pa tayong isang buwan para makabuo po tayo ng 1,200 pesos. Ayan. Yun lang po at dadako na po tayo sa ating... Ay, wait! Unite pala. Unite na po sa Sunday. Mag-Sunday service po tayo at mag-unite po tayo. Wag lang po unite. Ayan. Okay po. So, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Kung meron po kayong prayer request, i-chat nyo na lang po si Ate Irish. Ayan po, Ate Irish. Hello po. Ayan. May prayer request po ba kayo? Ay, wala. Sige. Hindi, joke lang. Baka po meron po kayong prayer request.
May power bank. Wala silang prayer request pero may power Ako bank tayo sila. meron. Ako din kaka-charge ko lang. Ayan, wala po ba? Meron nga. Prayer request. Ano nga, sige, go. Ano, power Wala bank. ko may power bank. Magkaroon na ako ng Ano? power bank. Physical power bank. Ano nga? The joke lang. Ano, yung sa this school year, yun ang wisdom ng Lord, ng knowledge, amen, pagsama niya. Di yun, sa ministry, magamit mo yun. Sino pa po? Wala na po. Sak, ikaw ba may pre-request ka? Yung ano, patuloy na favor nila sa college. Tapos yun sa ano, magkaroon ng small Bible study, tsaka testimony. Di power bank Tsaka lang. Ano? spiritual. Huwag ka magpatawa, Adam. Adam, praise God sa buhay mo. Praise God. Ayan, magpe-pray na po ako. Wala na po. Sige po, start na po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise and glorify your name, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at inadakila sa gabing ito. Lord, maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. Salamat sa buhay ni Adam na ginamit nyo. Patuloy mo siyang pagpalain. Panginoon, patuloy mo gamitin ang kanyang labi, Panginoon, Lord God, to speak your word, Panginoon, to speak life and blessing, Panginoon, Lord, sa lahat ng tao, Panginoon, na makakasalamuhan niya. Panginoon, hayaan mo na makita ang glory mo sa buhay niya, Panginoon. And also, I pray, Panginoon, sa kanya, Lord, wisdom and knowledge, Lord, sa upcoming academic year niya, Panginoon. I pray, Lord, na pagpalain mo siya, Lord God, intellectually, Lord God, let your favor be upon him, Lord. Samahan niyo po siya sa pag-aaral niya, sa lahat ng gagawin niya, Panginoon. Nawa, makita niya ang pagsama mo, Panginoon, Lord God. Ganun din po, Panginoon, Lord God, sa mga ministry na ipinagkaloob mo sa kanya. Patuloy mo siyang palaguin at palalimin dito, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na siya ay mapagod, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na mag-alab ang puso niya para sa iyo, Panginoon, Lord God. At hindi lamang siya manatili dito, Lord, kundi, Lord, you will level up him, Panginoon, Lord God. Papataasin mo, Panginoon, ang antas, Panginoon, Lord God, ng kanyang paglilingkod sa inyo, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, Lord God, na tinawag mo siya, Panginoon, Lord God, for a greater calling, Lord. Kaya hayaan mo na mag-manifest ito, Panginoon, sa kanya, Lord God. Maging ganito ang puso niya. I also pray, Panginoon, for Isaac, Panginoon, Lord God. Ganun din po, Panginoon, sa darating na academic year niya, Panginoon. I pray for your favor, your wisdom, and your knowledge be upon him, Panginoon, Lord God. I pray, Lord, na wala po maging conflict, Panginoon, sa schedule niya, sa paglilingkod niya sa inyo, Panginoon. Bagamat, Panginoon, may mga oras, Panginoon, magiging busy siya, Lord God. I pray, Lord, na patuloy kanyang ma-worship through his study, Panginoon, Lord God. Niniwala po ako na hindi niya po mapapabayaan ang mga ministry na ipinagkaloob mo sa kanya. Maging, Panginoon, Lord God, dalangin niya rin po, Panginoon, na magkaroon ng care group doon. Hayaan mo, Panginoon, na kayo na po ngayon pa lamang ang mapalambot ng puso ng mga kaklase niya, Panginoon. Hayaan mo na maging testimony siya, Panginoon, ng buhay niya ay makita ka, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, Lord God, at makapag-start po siya, Panginoon, Lord God, doon ng Bible study, Lord God. Yan, spiritual niya, patuloy mo itong palaguin, patuloy siyang mauhaw at magutom sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Alam ko na hindi po nasayang ang oras nila. Patuloy mo silang bigyan ng fire, Panginoon, Lord God, na umatin ng mga services, Panginoon, Lord God. Lahat ng gawain mo, O Diyos, Panginoon, nawa doon po sila, Panginoon, Lord God. Maging present po ang bawat isa. And Lord, we pray sa mga wala, Lord God, kung naman dahilan nila. Alam ko, Panginoon, na nababatid mo ito, Lord God. Katagpuin mo sila, Panginoon, at sa darating na unite, Panginoon, susunod na linggo, Panginoon. We pray, Panginoon, na madagdagan na po kami, Panginoon, at din po manatili ang bilang namin sa ganito, Lord God. Pararamihin niyo po kami, Lord God. You will convict them. Babalik niyo sila muli sa inyong presensya, Panginoon. Lord, maging Lord, we pray, Lord God, sa ligtasan ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin na lumalakas, Panginoon, ang ulan, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na maging ligtas ang bawat isa, Lord God. Layo niyo po
kami, Panginoon, sa kung anumang kapahamakan, Lord God. Alam ko, doon po ang pagsama mo, ang pagbalot mo ng iyong mapulang dugo sa bawat isang anak mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We give you all the glory, praises, and adoration, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Amen.